ngayon, magpapadala ng balikbayan box sa Pilipinas ang katrupa nyo. Yun nga lang, inabot ng 2 years bago magpadala. Inabot na nga na expiration date yung chocolate. Uy, hindi pero malapit na. Uy, si OA naman. Aabot pa ng next month yan. Pwede pa yan. Mga tropa, meron nga pala akong ichichismis sa inyo. Alam niyo bang sa tagal ko nag-a-abroad, ngayon ko lang na-experience ang magasikaso ng balikbayan box? Oh, ayaw niyo maniwala, di ba? Heto na nga mga tropa, nung nasa Taiwan ako, yung kaibigan ko o tropa ko ang nagbalot ng balikbayan box ko. Kasi nga first time ko palang mag-abroad noon, kaya wala pa akong gaanong alam. Nung una nga, tinuturuan lang niya ako, pero hindi niya namamalaya na tatapos niya na pala. Eh ako naman tuwang-tuwa naman ako kasi di ako napapagod. Nung nag-Japan naman ako, yung kaibigan ko din ang nagasikaso ng balikbayan box ko. O baka naman isipin nyo, napakasama akong kaibigan. Hindi na kasi ako nakabalik ng Japan nun, kaya yung kaibigan ko ang nagasikaso ng balikbayan box ko. Oo nga pala, naalala ko, meron sana akong gustong itanong sa kapwa ko OFW. Sino dito ang di pa nakakaalis ng Pilipinas pero may listahan ng pasalubong ang mga kamag-anak? Oh, di ba? Relate kayo, no? Sa true lang, marami naka-experience niyan. Heto pa, sino sa inyo ang naka-experience na sinabihang mayabang dahil pinapakita nyo ang laman ng box nyo? Oh, relate ka, no? Sabi ko na eh. Hayaan mo, ako na bahala dyan. Heto na, sisimulan ko na. Bakit nga ba kailangang ipakita ang laman ng balikbayan box ng isang OFW? Hindi para magyabang, hindi para ipamukha na may pera, at hindi rin para patunayan na successful kami sa abroad. Pinapakita namin kasi bawat laman ng kahon may kapalit na pagod. Yung chocolate, katumbas ng overtime na walang bayad. Yung damit, binili sa sale. Minsan ukay, kasi mas mahalaga ang ipadala kaysa isuot. Pinapakita ang balikbayan box kasi hindi nyo naman nakikita ang laman ng araw namin. Hindi nyo nakikita yung Paskong mag-isa. Birthday na trabaho lang ang handa, at mga gabing kausap mo lang, pagod at lungkot. Bakit kailangang ipakita? Kasi kapag hindi namin pinakita, ang sasabihin ninyo, ano bang ginagawa nyo dyan? Wala ka namang napala. Pero pag pinakita namin, ay wow, ang yaman mo na. Hindi nyo alam yung kahon na yan, mas mabigat pa sa maleta na pangarap namin. Pinapakita ang balikbayan box namin kasi yun lang ang ebidensya na may silbi ang paglayo namin. Hindi lahat ng laman yan para sa amin. Karamihan para sa inyo. Kaya sa susunod na makita mo ang balikbayan box ng isang OFW, huwag mo agad bilangin yung laman. Bilangin mo muna yung taon na wala siya sa tabi ng pamilya niya. Hindi yan kahon ng yabang. Kahon yan ng sakripisyo. Bakit kailangan pang ipakita? Hindi para humanga kayo, hindi para palakpakan, kundi para kahit sandali maintindihan nyo kung bakit kami umalis. Yung bawat laman ng kahon, hindi yan luho. Yan ang kapalit ng mga araw na wala kami sa piling ng pamilya. Yung tsinelas, para sa paa na hindi namin mahawakan pa uwi. Yung damit, para sa panahong hindi namin nasaksihan kung kailan sila lumaki. Yung chocolate, pantapal sa distansyang hindi kayang tapalan ng video call. Pinapakita ang balikbayan box kasi yun lang ang kaya naming dalhin pa uwi. Bukas na ng mga tropa kasi kumakatok sa ilalim. Tape pa lang yan tape pa lang nilalagay ko, dahan-dahan pa. Pero yung nasa ilalim namin, kumakatok na. Yo, what's up mga tropa? This is Gerald Vinuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga tropa, ayan, bale magkakaroon tayo ng, magpapadala tayo ng balikbayan box sa Pilipinas, syempre. Ito mga tropa yung box na gagamitin ko, yung balikbayan box, ang UMAC at ang, kita ba? Yun, UMAC and e-cargo. Yan. Actually mga tropa, ito lang ang kinuha ko. Tapos, kapag nagpadala ka ng isang beses sa kanila, bibigyan kanila ng free na ganito. Yan, free na to. Kasi, sa isang box mga tropa, nasa $15 yata yung binayaran ko. Yun. So, pag nagpadala ka ng isang beses na ganito, ng e-cargo, bibigyan ka nilang ng, paano ba? Bibigyan ka nila ng free na ganito. Yan, isang ganito. Yun. Pero, syempre, yung padala, syempre may bayad. Okay?
Actually, mga tropa, ginawa ko dito, natipan ko na. Nalagyan ko na din ng pangalan. Ayan. Ito rin, baligtaran. Ayan, oh. You know, di ba? Nalagyan ko na ng pangalan. Kasi, ayun, tsaka tape pa pala. Dito pa lang mga tropa sa paglagay ng pangalan, tsaka paglagay ng, ng tape. Matrabaho na. Ang trabaho nito, ang sakit sa kamay, syempre, tapos yung sa ilalim. Doble-doble yan. Yun, tsaka dito, doble-doble rin. Tapos, ito, ano siya, pahaba. Ito naman, pataba. Basta, ano siya, palapad o pataba. Ito, payat. Yan mga tropa. Then, ito pala mga tropa. Papakita ko sa inyo yung, ayan, sa likod yung papadala natin. Ayan, o. Tara. Ayan mga tropa. Yan. Bale, inipon ko yan mga tropa, no? Ayan, meron pa pala doon. Ayan, o. Yun, tapos hanggang dito. Bale, inipon ko yan mga tropa ng ilang buwan. Yan, yung mga spam, mga sale yan, yung mga pabango, yan. Tapos yung mga Tim Horton, tsaka yung mga damit sa ukay, yung iba dyan, halos pala. Tapos yung sapatos mga tropa, tingnan nyo naman. Di ba? Ukay din yan. Pero yung mga teddy bears hindi, syempre. Yung mga underwear yan ni Mrs. Hindi yan. Sa Costco yan. Yun. Tsaka yung mga laruan lang yan. Tsaka chinelas yan. Kay Mrs. Yun. Okay? Alam nyo ba na hindi namin kayang ilagay dyan ang lungkot, yung takot, at yung pagod na walang pahinga? Kaya oo, ipinapakita namin ang laman ng kahon hindi para sabihin na may pera kami, kundi para sabihin na may kapalit ang pagkawala namin. Kung tahimik lang kami, akala nyo wala kaming ginagawa. Pero kapag may kahon, akala nyo sobra na kami. Hindi nyo alam yung kahon na yan ay hindi simbolo ng ginhawa, kundi paalala ng malayo. Kaya sa susunod na makita mo ang balikbayan box ng isang OFW, huwag mo munang tanungin kung ano ang laman. Tanungin mo kung kumusta siya. Kasi baka pagod na siyang maging matatag. Real talk lang, hindi lahat ng OFW yumayaman. Yung iba nabubuhay lang para makapagpadala. Yung laman ng kahon, yan na yung boses namin pauwi. Real talk, kapag wala kaming pasalubong, kulang ang tingin. Kapag meron, sobra ang inaasahan. Kaya matuto tayo magpasalamat sa kanila. Ito mga tropa, no? Bale, yung ginamit kong vacuum plastic. Basta yung binabacuum na plastic, no? Yan. Pagod ako. Nainitan ako mga tropa, nagubad na akong jacket. Yan. Dito ko lalagay yung yung mga damit na pwede kong i-vacuum para yung space ba, ma-maximize. Nilagay natin to. Tara, tingnan natin kung pwede pa to. Kasi matagal na to eh. Almost 2 years na to eh. Marami ang gantong klaseng tao. Hindi tayo magkadugo pero kung makasingil ka, akala mo obligasyon kita. Hindi mo alam kung ilang oras ako nagtrabaho, kung ilang luha ang tinago ko para lang may maipadala. Hindi ako madamot, pagod lang at may hangganan din ang pagtulong. Yan. Mamaya, tingnan natin kung kakatukin ako o hindi. Kasi sa baba namin mga tropa, konting ingay lang, kinakatok na ako. Yun ang reality, mga tropa. Vacuum naman to. Ginagamit naman sa paglinis. Tingnan natin kung kakatukin tayo. Hindi porke nasa abroad may sobra na agad. Mayroon din akong sariling bayarin, pangarap at pagod na hindi mo nakikita. Kung paulit-ulit ang hingi pero wala namang kumusta, baka hindi tulong ang hanap mo kundi libre. Hindi kita tinakbuhan, pinili ko lang ang sarili ko kahit minsan. Bago pa man ako umuwi, may listahan na kayo ng pasalubong na gusto nyo. Hindi nyo malang tinanong kung pagod ba ako at kung okay pa ba ako. Akala nyo masaya sa abroad? Shopping, gala, dolyar, hindi nyo nakita yung puyat, yung overtime, yung lungkot. Pasalubong ang hinihingi nyo pero hindi nyo hinihingi ang kwento ko. Hindi lahat ng OFW may sobra. Minsan sapat lang, minsan kulang pa. Kung wala akong dalang regalo, huwag nyo sanang isipin na wala akong pagmamahal. Kasi ang totoo, ang pinakapasalubong ko sana ang sarili ko. Buo, hindi pagod, hindi ubos. At dumating ako na may ngiti kahit matagal na akong napagod. Wala eh, ganun talaga. Kawawa na may teddy bear. Napipis. Diba? Ayos. Yung space talagang masabi mo na-maximize, diba? Ayos. Okay. Tingnan nyo mga to, kung tingnan nila, tira diba? Adidas.
Aba, Adidas. Di ba? Pero walang laman. Lagay lang natin ano mga tropa yun. Kasi bumili ako ng collagen mga tropa. Ito mga ganito. Cute Theory. Ayan o. Yun, dito ko lalagay yan. Heto pinasalubungan na kita, ginastosan, pinag-isipan, pinaghirapan, tapos maririnig ko, yan lang, mas maganda sana kung ganito. Hindi mo nakita kung ilang oras ako nagtrabaho para lang mabili yan? Mga tropa yung sapatos, hindi ko papadala to. Sa okay din to, pero hindi ko siya papadala kasi gagamitin ko to sa summer. Ito na mga tropa. Totoo na to. Nasalasan ko na. Yung tipong pinasalubungan ka na, nagreklamo ka pa. Eh di wow, hindi mo narinig yung pagod ko pero narinig ko ang chismis mo. Hindi mo man lang naisip na regalo yon, hindi obligasyon. Kung hindi sapat sa'yo ang binigay ko, sana sapat na ang konsensya mo. Kasi mas masakit pa sa pagod ang pagtulong na nauuwi sa panlalait. Pinasalubungan na kita pero imbis sa salamat ang bumalik, chismis. Hindi mo nagustuhan ang binigay ko, kaya binigyan mo ako ng kwento. Ako ang masama, ikaw ang kawawa. Akala mo siguro madaling kitain yun. Hindi mo alam ilang oras ng buhay ko ang kapalit na regalong minamaliit mo. Tingnan nyo naman, pag-impake pa lang at pagbabalot pa lang ng box, nakakapagod na. Kaya wag ka masyadong mayabang. Pektosin kita Hindi ako obligado, hindi kita responsibilidad, pero tinulungan pa rin kita. Kung maliit para sa'yo ang pasalubong, mas maliit ang respeto mo. Mas masakit pa sa pagod sa abroad ang pagtulong sa taong walang utang na loob. Sa susunod, wag ka nang umasa. Kasi ang binigay ko noon, hindi na mauulit pa. Hindi dahil wala na akong pera, kundi dahil wala ka ng karapatang humingi. Hindi ako nagbigay para ma-impress ka. Nagbigay ako kasi marunong ako makisama. Pero ginawa mong chismis ang regalong galing sa pagod. Habang binibilang mo kung kulang, hindi mo binilang kung ilang araw akong nagtipid. Kung ilang gabi akong umiyak para lang may maiuwi. Hindi mo minaliit ang pasalubong. Minaliit mo ang buhay na isinakripisyo ko para doon. Kung hindi mo nagustuhan, pwede kang tumahimik. Pero pinili mo magsalita para pababain ako. At doon ko naintindihan, may mga tao hindi dapat tulungan kahit kaya mo. Hindi lahat ng tinutulungan marunong magpasalamat. Yung iba, mas marunong manghusga. Kaya ito na ang huli. Hindi dahil napagod ako sa trabaho, kundi napagod ako maging mabuti sa maling tao. Hindi mo alam kung gaano katahimik ang pagod. Yung pagod na hindi na nagrereklamo. Kasi sanay na. Yan ang laman ng pasalubong ko. Hindi mo lang nakita. Binilang mo ang presyo. Tinimbang mo kung sapat. Tapos ginawa mo akong kwento sa likod ko. Habang tinatawanan mo ang binigay ko, may OFW na natutong magsara ng puso. Hindi mo lang minamaliit ang regalo. Pinapatay mo ang kagustuhan kong tumulong ulit. May mga tao palang hindi naghahanap ng tulong, kundi ng dahilan para manglait. Nung umalis ako ng Pinas, ni pamasahe, wala kang ambag. Ngayon may listahan ka na ng mga pasalubong mo. Eh di wow. Upo ka kaya, Tons? Ay, di, tungtungan mo. Dito sa gilid. Yan. Ito mo mga kasi sa baba. Yan mo siya. Hindi mo na ako kita. Sa airport wala ka, sa GC active ka, sa hirap wala ka, sa balikbayan box nakaabang ka. Nung umalis ako ng Pilipinas, wala ka sa airport, wala ka sa pamasahe, wala ka sa luha ko. Pero ngayon andyan ka na, may listahan ka pa ng pasalubong mo. Grabe no, biglang close tayo, parang ikaw nagbayad ng placement fee ko. Nung nagpaalam ako, sin ka lang. Ngayon, kumusta ka na? Alam ko na susunod yan. Ang lakas mong humingi, parang ikaw nagtiis ng homesick at hindi ako. Hindi kita kamag-anak, hindi rin kita ka-share sa hirap. Pero gusto mo ka-share ka sa padala, astig ka rin no. Ang balikbayan box ko, hindi wishlist fulfillment center. Hindi lahat na nasa box branded. Yung iba kaya lang ng sahod ko. May chocolate, may sabon, may konting damit, pero wala nang pasensya. Kung nagtataka ka kung bakit yan lang, baka kasi yan lang din ang ambag mo noon. Wala. Kaya kung wala kang ambag noon, huwag ka nang magulat kung wala ka ding pangalan sa box. Hindi to galit, growth to. Grabe no, mas mabilis ka pa sa delivery app. Hindi kita nakita nung wala pa ako, pero ramdam na ramdam kita nung may balikbayan box na ako. Daming kalat. Ngayon, linis naman tayo ngayon.